Hindi pa tapos ang lahat hanggat hindi pa inaawit ang huling nota. Talagang akma ang kasabihang ito sa mga nangyari nitong mga araw. Mahilig ako sa baseball, kaya para sa akin si Yogi Berra na mas nakakaintindi ng pressure kaysa karamihan sa mga politiko, mas maganda pa ang sinabi niya. Hindi pa tapos hanggat hindi pa tapos. Sa geopolitics, hindi lang ito kasabihan. Parang babala ito, dapat isaalang-alang bago suriin ang mga bagay-bagay. Hindi natatapos ang kasaysayan sa gusto lang natin. Hindi ito basta nagwawakas ng maayos. Hindi ito sumusunod sa hula ng mga social media expert. Naalala ko ang mga walang kamatayan salita ni Nicholas Copernicus na nagbigay linaw sa ating solar system. Pinakamalinaw at pinakamahusay ilarawan ng simple niyang lohika ang nangyayari ngayon. Ang malaman natin na alam natin ang alam natin at malaman natin na hindi natin alam ang hindi natin alam, iyon ang tunay na kaalaman. Nakuha mo? Sige, susubukan nating maintindihan yan sa episode na ito. Sana ngayon ay mapaliwanag ko kung ano ang nangyayari at makatulong na linawin ang sitwasyon dito sa Israel at sa gitnang silangan. Nakatira kami sa Israel, lupain ng mga propeta at propesya. Matagal na yon at wala ng propeta ngayon. Marami pa ring gustong maging propeta. Hindi ko sinasabing alam ko ang hinaharap o lahat ng impormasyon. Pero may ilang di mapapasubaliyang katotohanan dito. Sa buong sitwasyon na nangyari kaugnay ng Iran, malinaw na ang mga palatandaan kung tutuusin. Tulad sa Biblia, binanggit din sa aklat ni Daniel ang parehong bagay. Mene, mene, tekel, upharsin. Kamangga-mangga kung paano tugma ang kwento sa Biblia sa rehimeng Islamiko ng Iran na yon. Mene, binilang ng Diyos ang araw ng iyong paghahari at tinapos na. Tekel, tinimbang ka sa timbangan at kulang ka. Upharsin, hinati ang iyong kaharian at ibinigay sa mga Medo at mga Persyano. Ipinapakita nito ang realidad ng Iran na yon. May isa pa akong biblical na pagkakatulan para sa ating lahat na ibabahagi ko sa dulo ng programa, kaya manatili kayo. Kaya bukod doon, sa ngayon, ang nakikita natin nitong mga nakaraang araw ay puro ingay lang talaga. Inanunsyo ni Pangulong Trump ang 2 linggong tigil putukan sa digmaan laban sa Iran para suriin ang posibleng solusyon sa digmaan at agad umalma ang buong hanay ng mga komentarista. Mga analyst, eksperto, influencer, politiko at mamamahayag. Iba-iba ang teorya ng lahat. May natuwa at may nadismaya. Maraming naniniwala na alam na nila ang magiging wakas nito. Pero simple lang ang katotohanan, walang nakakaalam kung ano ang balak gawin ni Trump maliban kay Trump mismo. Ang magagawa natin ay suriin kung ano na ang mga nangyari. Mari nating tingnan ang kinalalagyan natin ngayon, ngunit hindi natin mahuhulaan ang susunod na kabanata dahil hindi ganoon ang kasaysayan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, hindi inasahan ang pag-angat ng Unyong Sobyet at ang Cold War. Si Churchill lang ang itinuturing na eksepsyon. Walang nakaalam pagkatapos ng dakilang digmaan o unang digmaang pandigdig na ang digmaang akalay magtatapos sa lahat ng digmaan ay magdudulot pa ng mas madilim na susunod na digmaan sa mundo. Nasabi ko na dati, sa kanluran, namumuhay tayo sa lipunang nakaprograma para sa agarang kasiyahan. Walang hintayan o proseso, dito at ngayon lang. Kapag may bagay na nangangailangan ng oras, kapag ito ay dahan-dahang nangyayari o nangangailangan ng pasensya, hindi natin ito tinitiis. Hindi ganun ang proseso. Ang kasaysayan ay hindi on-demand at hindi agad tumatalon sa katapusan. Dahan-dahan at hindi mahuhulaan ang pag-usad nito. Kung makalimutan natin yon, mawawala ang kakayahan nating maintindihan ang mundo. Ang kasaysayan ay hindi isang palabas sa Netflix. Hindi natin sabay-sabay nakukuha ang episodes, walang agarang kasiyahan at di pwedeng i-binge hanggang dulo. Ang mga proseso ay may mga yugto at ang mga pangyayari ay umuunlad. At madalas, pati ang mga taong humuhubog sa mga ito ay nasusurpresa sa kalalabasan. Naranasan na natin ang ganitong sitwasyon sa digmaan nitong nakalipas na 30 buwan. Kahit bago pa ang kasunduan sa mga bihag, tuwing may tigil putukan, sumisigaw ang mga tao. Tapos na ang digmaan at iniwan na nila ang mga bihag. Pero sa bawat pagkakataon, mas malakas pa tayong bumabalik sa labanan kaysa dati. Inatake natin ang mga target sa Qatar, walang nakahula.
Pinalawak natin ang operasyon sa Lebanon dahil nilabag nila ang kasunduan. At sa mga pagkakataong nagtimpi tayo sa pagkadismaya ng marami, pinayagan nilang makabawi at makapagtipon muli ang Israel at maging 5 beses na mas epektibo. Ganun din sa Estados Unidos at ang pag-atake sa Iran noong Hunyo. Ito ay komplikadong proseso na nagaganap sa iba't ibang yugto. 2 beses na nakipagnegosasyon ang Estados Unidos sa Iran. Una, may 60 araw na palugit para sa negosasyon. Noon, nagpanik ang mga komentarista. Sa ika-60 araw, inilunsad ng Israel ang Operasyon Am-Khalavi, winasak ang Ford at naantala ng ilang buwan ang banta ng nuklear at lalo pang ipinakita sa Estados Unidos na marupok ang Iran. Sumunod ang ikalawang yugto sa simula ng taong ito na may mas malalawak na kahilingan sa uranium, missile, proxy at bumagsak ang negosasyon. Noong araw na iyon, inilunsad ng US at Israel ang Epic Fury at Lion's Roar. Kaya huwag kayong magpaloko sa mga kwento ng pagpapahina. Huwag kayong magpaloko sa mga pinilipit na paliwanag, hindi mula sa kaliwa at hindi rin mula sa mga taga-Iran. Ngayon, papasok tayo sa ikatlong yugto. Kahit nagkukunyari ang Iran na hindi apektado matapos ang pinsala sa kanilang infrastruktura, malinaw sa ebidensya ang totoo. Isinara nila ang Strait of Hormuz kapalit ng malaking kabayaran. Sa ngayon, mas malaki ang pinsalang dinanas ng mga estado sa Gulpo kaysa sa dinanas ng Israel. Nayanig ang mga pamilihan ng enerhiya. Sinusupel ang panloob na pagtutol sa Iran. Mabuti ba o masama ito? Tagumpay o kabiguan ba ito? Senyales ba ito ng kahinaan o estratehikong paghinto? Tanging panahon lang ang makapagsasabi. Habang tinitingnan natin ang kalagayan sa rehiyon, mahalagang tandaan na ang mensahe mula kay Pangulong Trump sa kanyang pinakahuling pahayag noong Abril 9 ay naglatad ng isang napakalinaw na posisyon. Mananatili ang militar ng Estados Unidos sa paligid ng Iran. Mananatili ang mga barko, eroplano, tauhan at sandata hanggang sa lubos igalang ang kasunduang maaabot. Binigyang diin niyang handa ang Estados Unidos na tumugon gamit ang napakalaking puwersa kung hindi susunod ang Iran. Binigyang diin niya muli ang 2 dating pangako. Hindi papayagang makakuha ang Iran ng mga sandatang nuclear at dapat manatiling bukas at ligtas ang Strait of Hormuz. Ipinakita ni Trump ang kasalukuyang posisyon bilang pagiging handa, muling pinupunan ng supply, nagpapahinga at naghahanda ang militar ng US para sa anumang susunod na mangyayari. Nagtapos siya sa mensahe ng muling pinatatag na lakas ng Amerika. Binibigyang diin niya na tiyak nating alam na hindi dapat ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi natin dapat hayaang manatiling walang sagot ang agresyon. Hindi natin dapat tiisin ang karahasang Islamiko sa maling akalang ang pagpapalubag loob ay magdadala ng kapayapaan dahil hindi naman. Nakita na natin kung saan humahantong ang pagpapalubag loob. Ang ating responsibilidad sa iyo, sa akin at sa malayang mundo ay hindi hulaan ang hinaharap. Ito ay hubugin ang hinaharap sa pamamagitan ng pagtangging ulitin ang mga pagkakamaling nagdala sa atin dito. Nagsisimula ito sa pagiging malinaw, matapang at pagtangging maging kampante. Ganyan talaga ang Israel pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre. Ang pansamantalang paghinto ng digmaan laban sa Iran ay isang magandang pagkakataon para pag-isipan kung ano na ang mga naabot hanggang ngayon. Nagsagawa ang Israel ng pandaigdigang operasyong militar, katuwang ang Estados Unidos sa walang kapantay at malalim na kooperasyon. Ito ay habang hindi kumilos at tumanggi makipagtulungan ang mga kaalyado ng NATO. Ipinapakita na nito ang malaking pagbabago sa pandaigdigang dinamika. Dinagawa nitong paborito at pinakamay kakayahang kaalyado ng Washington ang Israel sa gitnang silangan, hindi lang basta katuwang. Hindi may kakaila ang reaksyon sa buong Gulpo. Lalong tumindi ang pagkaput sa Iran at ang mga estado sa Gulpo, imbes na lumayo, ay mas lalo pang lumapit sa Israel. Mas tumibay at naging mas estratehiko ang ugnayan sa United Arab Emirates. Sa larangan ng labanan, ang mga sandata at sistemang depensa ng Israel ay namukod tangi. Unti-unting binabago ng kanilang tagumpay ang pandaigdigang merkado at inaasahang lalago pa ang demand sa teknolohiyang Israeli. Nagiba na ang balanse ng pananakot sa reyon. Matinding dagok ang naipataw sa matagal ng tinatawag na ulo ng ahas. Ang aktor na kilala sa pananakot sa gitnang silangan ay hindi na mukhang nakakatakot ngayon. Ang siga ng kapitbahayan Iran ay hindi pa nawawala, ngunit humina na at ramdam pa rin sa mga susunod na taon. At samantala, ano ang mga nagawa ng Iran?
gulo at abala sa buhay namin sa Israel. Malungkot ang pagkawala ng 23 mamamayang Israeli. Ngunit walang pinsalang militar. Wala ni isang eroplanong Israeli ang tinamaan. Wala ni isang sundalong Israeli ang nasaktan. Hindi man lang ito lumalapit sa mga pang-ambang matagal nang binabala ng mga eksperto sa loob ng maraming taon. Sabi ng isang Israeli na komentarista, sana naging perpekto na ang resulta kung bumagsak din ang rehimen ng Iran. Ayon sa kanya, nasa mga mamamayang Iranian yon, hindi sa Israel. Mas ligtas na ang Israel sa mga susunod na taon. Hindi kailanman naging ganito kahina ang axis ng Iran. Kapag sinubukan ng Iran na ibalik ang mahahalagang bahagi ng nuclear program nila, sisirain ito ng Israel. Mahalagang alalahanin ang mga di kapani-paniwalang nangyari nitong nakaraang buwan. Kabilang sa mga tagumpay ng Operasyon Mga Leon ng Digmaan ang mga ito. Ang pagpatay sa kataas-taasang pinuno na si Ali Khomeini at 12-12 ng matataas na opisyal mula sa unang tatlong hanay ng pamunuan ng politika at militar ng Iran. Pagkawasak ng hukbong dagat ng Iran kung saan halos 150 sasakyang pandagat o mahigit 70% ng kanilang puwersa ang nawasak. Pagkawasak ng hukbong himpapawid ng Iran, 12-12 ng eroplano at helikopter, pati na mga eroplanong pangkarga na ginamit ng Iran sa pagpupuslit ng armas at iba pang kagamitan ay nawasak. Ang pagkawasak ng karamihan sa sistema ng depensa sa himpapawid ng Iran. Pagkawasak ng karamihan sa mga tagapaglunsad ng ballistic missile at mga ballistic missile. Ang pagwasak sa mga lungsod ng misil sa ilalim ng lupa. Ang pagkawasak ng Iranian Military-Industrial Complex kasama ang lahat ng bahagi nito na may diin sa kadena ng produksyon ng mga misil, mga drone na nuklear at iba pa. Nakita rin natin ang pagkasira ng infrastruktura ng Iran tulad ng mga tulay, riles, planta ng kuryente at pasilidad ng gas sa South Pars Field. Nagkaroon ng paglipol sa humigit kumulang 10,000 puwersa ng rehimen. Ilan lamang ito sa mga kamanghamanghang pangyayari na naganap sa loob ng 40 araw. Ngayon, maaaring harapin ng Israel ang isa pang problema, ang matagal ng banta ng Hezbollah. Itinutuon na ngayon ng Israel ang buong pansin at puwersa nito laban sa banta sa Lebanon. Noong Miyerkules, nagsagawa ang Israel ng 100 airstrike laban sa Hezbollah sa buong Lebanon sa loob ng 10 minuto na pumatay ng 182 terorista. Tinutulak ng Israel ang Hezbollah patawid ilog Litani at papuntang Hilagang Lebanon. Mas maraming eroplano ang magagamit para sa misyon pagkatapos ng tigil putukan ng Israel at Iran. Hiniling ng Iran na isama ang Lebanon sa usapang tigil putukan habang patuloy nilang inaatake ang mga Arabong Emirato, Qatar at Kuwait at binabara ang kipot ng Hormuz. Sa usapin ng hindi na pag-uulit ng mga dating pagkakamali, mabilis na binatikos ni Pangulong Macaron ng Pransya ang Israel at nanawagan ng tigil putukan. Ganon din ang ginawa ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Islamikong Republika ng Belgium na nasa Beirut nang wasakin ng Israel ang mga kuta ng Hezbollah. Itong mga bansang nagtaksil sa Estados Unidos pero agad tumulong sa mga terorista. O Tel Aviv mga pare, welcome sa bagong gitnang silangan. Kaya hindi na natin kailangang maghintay ng matagal para malaman ang patutunguhan at resulta. Mayroon tayong kulang sa 2 linggo. Sa ngayon, aasahan natin ang araw-araw na ulat at pagtataya, kahit minsan ay magkasalungat. Ang kalituhan ng tigil putukan ay mas matindi pa kaysa sa kalituhan ng digmaan. Maraming pagtataya ang maririnig natin sa mga susunod na araw, sigurado yan. Hindi kailangang maapektuhan, madismaya o masyadong ma-excite. Malalaman din natin kung saan ito hahantong. Magkakaroon ng mga pagdududa at kritisismo mula sa kaliwa at kanan, bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan. Ang mga leader nating sina Netanyahu at Trump na humaharap sa komplikadong sitwasyon ay pupunahin at kukuwestiyonin dahil wala namang bago rito. Kakatapos lang ng pista ng Paskua ngayong linggo at kamanghamanghang makita ang ugali ng tao noon at ngayon. Kapag tiningnan mo ang paglalakbay mula Ehipto papunta sa lupang pangako, isang bagay ang kamanghamangha. Nagreklamo ang mga tao sa bawat yugto tungkol sa tubig, sa pagkain, sa panganib, sa pamumuno at maging sa mismong direksyon ng paglalakbay. At kapag humihirap ang daan, iisa ang sinasabi nila. Bakit mo kami dinala dito? Bakit hindi na lang kami nanatili kung nasaan kami? Sino ang nagkalaga sa iyo bilang pinuno? Walang pakialam
Kahit ilang araw pa lang ang lumipas, ang Diyos mismo, hindi anghel o serapin, ang naglabas sa kanila sa pamamagitan ng mga haligi ng usok at apoy at matinding poot, pero nagreklamo pa rin sila. Walang pakialam na kakatawid lang nila sa dagat. Walang pakialam na pinapakain sila mula sa langit. Walang pakialam na ginagabayan sila papunta sa mas mabuting bagay. Nang hindi na komportable ang proseso, tinalikuran ng mga tao sina Moises at Aaron. Ang punto ko, wala namang bago sa ganitong dinamika. Laging ang mga lider na may responsibilidad ang napagbubuntunan ng pressure, takot at pagkadismaya ng publiko. Naranasan ito ni Moises at ng bawat lider na kailangang magdesisyon sa gitna ng kawalang katiyakan. Ngayon, lumilitaw muli ang parehong pattern. Ang mga lider ay gumagawa ng desisyon habang nangyayari ang mga bagay. Mga desisyon sa digmaan, tigil-putukan, estratehiya at timing, at ang publiko ay tumutugon tulad ng mga Israelita sa disyerto. Bakit ito? Bakit na yon? Bakit hindi ang resulta na gusto natin? Si Donald Trump sa Estados Unidos at si Benjamin Netanyahu sa Israel ay humaharap sa matinding batikos dahil sa mga desisyong ginawa sa ilalim ng matinding pressure. Kahit sang-ayon man o hindi ang tao sa mga desisyong iyon, matagal na itong pattern. Humihingi ang mga tao ng linaw bago matapos ang kwento. Itinuturo rin ng Biblia ang iba pa. Sa kabila ng reklamo, takot at pressure, nagtagumpay si Moises. Hindi dahil palaging sinuportahan siya ng mga tao, hindi nila ginawa iyon. Hindi perpekto si Moises. May pagkukulang siya, pero naniwala siya. May direksyon at layunin ang misyon, kaya nanatili siya rito. At oo, nagpakita talagang Diyos sa kanya, kaya madali para sa kanya maniwala. Iyan ang mensahe ng sandaling ito. Ang pamumuno ay hindi hinuhusgahan sa gitna ng disyerto. Hinuhusgahan ito sa dulo ng paglalakbay. Maaring magreklamo, magtanong o magduda ang publiko sa proseso. Pero kadalasan, iba ang kinalabasan para sa mga nananatili sa landas at sa mga sumusuporta sa kanila kapag humupa na ang lahat. Sa madaling sabi, naranasan na natin ito noon at nagpapakita ang kasaysayan na kahit magulo, may direksyon pa rin ang landas. Bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo ang isang simpleng katotohanan. Hindi diretso ang paglalakbay mula Ehipto papuntang lupang pangako. Hindi ito tahimik o maayos. Puno ito ng reklamo at nagdulot ng pagdududa bawat pagsubok. Bawat delay naging crisis, bawat hirap naging paratang. Si Moises ay nanatili sa tamang landas at pinamunuan ang mga taong hindi laging handang magpaakay. Nais ng tao ng kalinawan bago matapos ang kwento. Gusto nila ang lupang ipinangako pero ayaw dumaan sa ilang. Parehong sinaunang dinamika ang nararanasan ni Donald Trump sa US at Benjamin Netanyahu sa Israel. Matinding pagsusuri, pagkabigo, pagdududa at emosyonal na bigat ng bansang nais ng agarang solusyon. Hindi man magaling magsalita si Moises, tulad ng isa pang kilala natin, maleno naman ang kanyang mensahe. Ang aral ng ilang ay ito. Hindi hinuhusgahan ang pamumuno habang nasa proseso, kundi sa huli. Nagtagumpay si Moises dahil may malinaw siyang misyon at hindi niya ito iniwan kahit di laging suportado ng tao. Ang mga tumayo sa tabi niya na nakaunawa sa mahabang takbo ng kwento ay nakita ang katuparan ng pangako. Habang nilalakbay natin ang sarili nating panahon na puno ng ingay, presyon at kawalan ng pasensya, tandaan, maingay man ang ilang, hindi nito napipigil ang paglalakbay. At kung paanong nagtiis si Moises, magtitiis din ang mga pinuno ngayon na hindi lumilihis sa kanilang landas. Tayong sumusuporta sa kanila, mararating natin ang yupang pangako. Salamat sa pansama sa akin dito sa Straight Up mula JNS TV Studios, Jerusalem, Israel. Hanggang sa susunod na linggo.